Ang pugot na ulo ng pari. Isang maulan at malamig na gabi sa isang maliit na bayan sa Pilipinas. Naroroon si Juan, isang simpleng mangingisda na kilala sa buong bayan sa kanyang kabaitan at kasipagan. Isang araw, pagkatapos ng isang matagumpay na araw ng pangingisda, napansin ni Juan ang malaking simbahan na itinayo sa dulo ng bayan. Curious si Juan kung ano ang nagdadala sa mga tao sa simbahang iyon, kaya't isang umaga, nagpasya siyang magdasal doon. Nang makarating siya sa simbahan, napansin niyang tila ba walang tao sa paligid. Sa kanyang paglakad patungo sa kanyang silya, narinig niyang may mga mahinang hagik-hak na tila ba nagmumula sa malalim na bahagi ng simbahan. Si Padre Tomas, ang punot dulo ng simbahang iyon, ay lumapit kay Juan nang may ngiti sa kanyang labi. Ngunit, kahit masigla ang kanyang ngiti, nararamdaman ni Juan ang isang kakaibang takot sa kanyang puso. "Magandang araw, Juan. Salamat sa pagbisita," bati ni Padre Tomas. Sa kabila ng kabaitan ni Padre Tomas, ramdam ni Juan ang isang malalim na pagnanais na itago ang kanyang kakaibang takot. Muling nag-umpisa si Juan sa kanyang pagdarasal, ngunit sa gitna ng kanyang dasal, biglang namutawi si Padre Tomas. "Juan, mayroon akong kwento na nais kong ipamahagi sa iyo. Isang kwento na may kinalaman sa ating simbahan." Si Juan ay nagtaka, ngunit napakining mabuti sa kwento ni Padre Tomas. Ito ay kwento ng isang pari mula sa maraming taon na ang nakalipas. Ang pangalan niya ay Padre Lorenzo, umpisa ni Padre Tomas. Si Padre Lorenzo ay isang tanyag na pari dito sa bayan. Ngunit sa likod ng kanyang banal na anyo, may mga kwento ng kanyang lihim na kilos. Isa siyang tao na nababalot ng misteryo at kaharian ng kadiliman, sabi ni Padre Tomas na bumabalot sa simbahan. Sa pagtatapos ng kwento, napagtanto ni Juan ang kakaibang katahimikan na bumalot sa buong simbahan. Napaisip siya kung gaano kahaba na ang itinatagong lihim ng simbahan at kung paano ito nakaaapekto sa kasalukuyan. Sa mga sumunod na araw, unti-unti nang napansin ni Juan ang mga hindi pangkaraniwang pangyayari sa bayan. May mga umuungol na boses sa madaling araw, nagiging dilim ng mas maaga kaysa sa karaniwan, at tila ba may mga anino ng mga hindi kilalang nilalang na dumadaan sa kalsada. Hindi nagtagal, dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari. Isang araw, habang si Juan ay naglalakad papunta sa simbahan, nakarinig siya ng malupit na hiyaw mula sa loob nito. Agad siyang pumasok at natagpuan ng isang nakakakilabot na eksena. Ang ulo ni Padre Tomas ay itinatago ng isang maitim na nilalang. Habang napapahagulgol si Juan sa takot, narinig niya ang nakakabinging halakhak mula sa madilim na kanto ng simbahan. Nang mapalingon siya, nakita niya si Padre Lorenzo, na tila ba nabuhay mula sa kanyang libingan. "Juan, ituloy mo ang kwento. Ipagpatuloy ang kasaysayan ng ang pugot na ulo ng pari," sabi ni Padre Lorenzo nang may ngiti sa kanyang labi, at saka biglang nawala sa kadiliman. Intrigado at takot, nagdesisyon si Juan na tuklasin ang mga lihim ng bayan at ng simbahan. Ngunit, ang kanyang paghahanap ay magsisilbing pintuan lamang patungo sa mas nakakakilabot na karanasan at palaisipan na hindi inaasahan. Sa pag-usbong ng karimlan, nagtagumpay si Juan na lagpasan ang takot at pagtataka. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang kwento, isinunod ang yapot ni Padre Tomas, at nagpatuloy sa paglantad sa mga kababalaghan ng bayan. Isang gabi, habang naglalakad si Juan sa mga madilim na kalsada ng bayan, bigla siyang tinigilan ng isang boses na nagmumula sa gitna ng kagubatan. "Juan, narito ka," sigaw ng boses. Tila ba'y kilala niya ito, ngunit may kakaibang panghalo ng takot ang nagbigay buhay sa kanyang mga paa. Sumunod si Juan sa tinig at napadpad siya sa isang masukal na kagubatan.
Doon, nakatagpo siya ng isang katawan na yumuyugyug sa lupa. Isang kasuotang pari ang bumabalot dito, at tila ba may naglalakihang pugot na ulo na nakadisplay sa tabi. Juan, ituloy mo ang kwento. Ako si Padre Lorenzo. Nangako akong ibabalik ang katahimikan sa bayan mo. Ngunit kailangan mo munang malaman ang buong katotohanan, sabi ni Padre Lorenzo. At saka naglahad ng mga kasaysayan ng dilim at hiwaga na bumabalot sa kanilang bayan. Habang naglalakad sila sa kagubatan, unti-unti nang nagluwal ang kaharian ng anino at multo. Nakarinig si Juan ng mga kahog ng mga nilalang sa kanyang paligid, tila ba humihingi ng tulong na ilantad ang katotohanan. Isang gabi, nagpasya si Juan na sumubok ng ritual upang matuklasan ang kasagutan sa kanyang mga tanong. Binisita niya si Sister Nicola, ang matandang madre na may kakayahang komunikahe sa mga espiritu. Hinahanap mo ang kasagutan, Juan, sabi ni Sister Nicola habang nakikipag-usap sa mga umuusig na kaluluwa. Ang bayan natin ay may sumpang kailangang tapusin. At ikaw, bilang tagapagdala ng lihim na ito, ay may malaking papel na ginagampanan. Sa gabing iyon, iniwan si Juan ni Sister Nicola sa isang lugar kung saan isinasagawa ang mga ritual na magsisilbing susi sa paglutas ng misteryo. Doon, nakatagpo siya ng mga tao na may hindi pangkaraniwang kapangyarihan sina Mang Taymayo, si Aling Dalia, at iba pang namumuno sa lihim na grupo. Sa pamamagitan ng kanilang mga ritual, nabuksan ang pinto patungo sa kabilang dimensyon, kung saan naganap ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang buong bayan ay nabalot sa dilim, at tila ba may mga multong nanganganib sa kanilang kalagayan. Isang dilim na nilalang, isinumpo noon ng isang grupo ng manggagamot, ay nagpakita at nagsalaysay ng kanyang istorya. Siya ang nagdadala ng sumpa sa bayan, at si Padre Lorenzo, sa kabila ng kanyang anyo ng banal na pari, ay bahagi ng kasunduang ito. Nagpasya akong bumangon laban sa sumpa ng bayan. Gusto kong mabawi ang katahimikan at kapayapaan na matagal nang nawala, sabi ni Padre Lorenzo, na tila ba nagtatagumpay sa kanyang misyon. Subalit, bago pa man mapanumbalik ang katahimikan, nagtulungan sina Juan, Sister Nicola, Mang Taymayo, at Aling Dalia para sa isang makakatakot na laban. Ang mga nilalang mula sa kabilang dimensyon ay sumalakay, at ang buong bayan ay bumalot sa kaharian ng dilim. Sa harap ng kapahamakan, humarap si Juan sa pugot na ulo ng pari, na siyang nagdadala ng sumpa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang mabagsik na sekreto na kanyang natuklasan ang tunay na nilalang sa likod ng pagbabalik ni Padre Lorenzo. At doon nagsimula ang masalimuot na pag-usbong ng paglalakbay ni Juan sa pagitan ng dalawang mundo, ang kanyang pakikipaglaban para sa bayan, at ang kanyang pagtuklas sa likod ng misteryo ng ang pugot na ulo ng pari. Sa kabila ng tagumpay ni Juan sa ritual at ng kanilang laban sa nilalang mula sa kabilang dimensyon, ang bayan ay patuloy na nababalot sa kaharian ng dilim. Ang pugot na ulo ng pari, na tila ba nagiging mas mabagsik at nagdadala ng mas matindi pang sumpa, ay nagiging mas malapit na sa kanilang bayan. Ang mga tao sa bayan, nababalisa at nagiging mas takot, ay nagtulungan upang magtagumpay sa laban. Pinag-usapan nila ang mga naganap na pangyayari at nagtakda ng isang plano para patigilan ang sumpa at ang malupit na nilalang na si Padre Lorenzo. Nang isang gabi, habang nagtitipon ang grupo sa simbahan, biglang naglakad patungo sa kanila si Aling Dalia, na tila ba may mabigat na pasanin. Juan, mayroon akong natuklasan. Kailangan mong malaman ito, sabi ni Aling Dalia, na tila ba may pangambang ningga sa kanyang mga mata. Inilahad ni Aling Dalia ang isang sinaunang aklat na naglalaman ng mga ritual at mga pangalan ng mga nilalang mula sa ibang dimensyon. Ayon sa kanyang pag-aaral, ang pugot na ulo ng pari ay isang kasangkapan lamang,
at ang tunay na mapanganib na nilalang ay bumabalot sa kanyang katawan. Nagsimula ang grupo ng masusing paghahanda para sa isang masalimuot na ritual. Kailangan nilang masumpungan ang pangalan at ang mga kahinaan ng malupit na nilalang upang magtagumpay sa kanilang misyon. Sa pag-aaral at pagsusuri, natuklasan ng grupo ang isang pangalan, aswang na lumilipad. Isa itong nilalang na matagal nang nakatago sa kagubatan, isinumpa na mamuhay sa dilim, at nagiging mas malakas sa bawat ritual ng kadiliman na kanilang isinasagawa. Sa pagpapasya na sundan ng alituntunin ng aklat, naglakbay ang grupo patungo sa lugar kung saan ito huling nasalayan. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng pagsubok at pag-atake ng mga nilalang mula sa kabilang dimensyon. Dumating ang grupo sa isang makasaysayang pook, kung saan kanilang nadiskubre ang isang matandang puno na tila ba may mga mabagsik na espiritu. Doon, sa ilalim ng mapuputing tangkay, nakakita sila ng pugot na ulo ng isang pari. Ito ang kay Padre Lorenzo, ngunit nag-iisa at tila ba walang buhay. Nagkaroon ng hindi malilimutang laban sa pagitan ng grupo at ng aswang na lumilipad. Sa tulong ng kanilang mga ritual at kasangkapan, nagsanib puwersa ang mga ito upang tapusin ang pag-iral ng dilim sa kanilang bayan. Ngunit, sa kahuli-hulihan, nang malapit nang mawala ang dilim, biglang bumangon si Padre Lorenzo. Ang kanyang muling pagbangon ay tila ba isang pagsalungat sa kanilang tagumpay. Ang pugot na ulo ng pari ay nagkaroon ng sariling buhay, at ngayoy nag-iisa at naglalakbay sa kagubatan, nagdadala ng mabigat na sumpa. Sa paglalakbay ni Juan patungo sa kagubatan, nadama niya ang malamig na simoy ng hangin na tila ba nagdudulot ng kanyang kakaibang pang-amoy. Pumasok siya sa masukal na kagubatan, na tila ba nagiging mas dilim habang siya'y yumayakap sa kalikasan. Sa kanyang paghahanap, napadpad si Juan sa isang lihim na dambana sa puso ng kagubatan. Naroroon si Aling Dalia na naghihintay sa kanyang pagdating. Juan, ang sagot sa lahat ng ito ay nasa loob ng lihim na dambanang ito. Ngunit mag-ingat, sapagkat ang anino ng kadiliman ay mas naging makapangyarihan, babala ni Aling Dalia. Nang pumasok si Juan sa dambana, napagtanto niya na ang lugar ay puno ng mga ritual na nagpapakita ng mga anino ng mga nagdaang pangyayari sa bayan. Ngunit isang malakas na kidlat ang biglang nagningas, at sa gitna ng lihim na dambana, bumukas ang isang lihim na pintuan patungo sa ibang dimensyon. Doon, kanyang nasalayan si Padre Lorenzo, na tila ba mas lalong nagiging malupit at mas makapangyarihan sa kanyang anyo ngayon. Juan, ang oras na ito ang pagtatapos ng iyong paglalakbay. Gusto mo bang malaman ang tunay na lihim ng bayan mo? Tanong ni Padre Lorenzo na tila ba may mapanlokong halakhak. Dahil sa kanyang kakaibang pangangailangan na malaman ang katotohanan, tinanggap ni Juan ang hamon ni Padre Lorenzo. Sa pagtahak niya sa kakaibang dimensyon, natuklasan niya ang isang lihim na hindi niya inaasahan. Nakatagpo si Juan ng espiritu ng isang taong nagdadala ng galit at paghihiganti. Ito'y si Sister Nicola, na nagbalik mula sa kabilang buhay upang kunin ang katarungan. Ipinakita sa kanya ang mga pangyayari kung paano siya'y inagrabyado at itinakwil ng bayan noong siya'y buhay pa. Dahil sa kanilang pagtatrader, ako'y nagbalik mula sa kabilang buhay upang maghayganti. Ngunit sa paglipas ng panahon, ako'y nahulog sa kapangyarihan ng kadiliman, pagsisiwalat ni Sister Nicola, na tila ba nagdadala ng malupit na pag-aalala. Sa kanyang pangangarap na makuha ang katarungan, nagtagumpay si Sister Nicola na gawing alipin si Padre Lorenzo. Sa pag-aalipin niya sa kapangyarihan ng kadiliman, ang bayan ay unti-unting napaamo sa kamay ng dilim. Sa kabaturan ng lahat, nagkaroon ng muling pagkakaisa ang grupo ni Juan.
Sinimulan nila ang isang ritual upang pabagsakin ang kaharian ng dilim at buksan ang pinto patungo sa tunay na kaligtasan. Ngunit habang nasa kaharian ng dilim, isang mas makapangyarihan at mas mabagsik na nilalang ang kanilang nakatagpo. Ang aswang na lumilipad, na tila ba nagbago na ng anyo at naging mas mapanganib, ay nanganganib na pabagsakin ang kanilang ritual. Nang makaharap ni Juan ang aswang na lumilipad, ito'y nagtakbo patungo sa kanyang direksyon, dala ang masamang ngiti sa labi. Sa isang madilim na palitan ng mga ritual at kapangyarihan, natuklasan ni Juan ang nakakatakot na katotohanan. Ang aswang na lumilipad ay si Sister Nicola, na napaluhod sa kapangyarihan ng kadiliman. Bago pa man matapos ang ritual, nagtagumpay si Juan sa pagsasakatuparan ng kanilang misyon. Si Sister Nicola ay napalaya mula sa kapangyarihan ng kadiliman, ngunit ang kanyang pagpapakasakit ay tila ba hindi pa nagtatapos. Sa pagtatapos ng ritual, bumalik ang liwanag sa bayan, at ang aswang na lumilipad ay nawala. Ngunit ang mga paglalakbay ni Juan at ng kanyang grupo ay hindi pa nagtatapos. Sa kabila ng tagumpay, ang kanilang bayan ay naiwan sa kakaibang katahimikan, tila ba may bagong pagbabanta na naglalakbay sa anino ng kaharian ng kadiliman. Matapos ang ritual na magtagumpay, nanimbalik ang liwanag sa bayan, ngunit hindi nagtagumpay si Juan sa pagpapakasakit ni Sister Nicola. May kakaibang kapangyarihan na tila ba lalong nagiging malakas at nagdadala ng malamig na hangin sa bayan, na nagpapahiwatig na ang panganib ay hindi pa tapos. Isang gabi, habang si Juan ay naglalakad patungo sa kanyang tahanan, napansin niyang parang may kakaibang tinig na sumusunod sa kanya. Ang nakapagtataka, ito'y tila nagmumula sa sarili niyang anino. Hinabol niya ito, ngunit pagdating sa isang madilim na kanto, biglang nawala ang kakaibang tinig. Sa araw na sumunod, nagkaroon ng masalimuot na pangyayari. Ang mga tao sa bayan ay isa-isa na nagigising sa kanyang kaharian ng dilim, naglalakad-lakad na parang mga alipin ng kadiliman. Ang mas makabagong pugot na ulo ng pari, na tila ba mas masamang anyo ni Padre Lorenzo, ay nagsisimula ng magtatagumpay sa pagpapalaganap ng kadiliman. Nagbalik si Juan sa lihim na dambana sa kagubatan, kung saan siya unang nagtagumpay sa ritual. Ngunit naroon si Aling Dahlia, na tila ba nagbago na ang kanyang mukha at tila ba hindi nakapanipaniwala ang kanyang anyo. Juan, ikaw ang huling pag-asa ng bayan. Ngunit ang landas na iyong tatahakin ay puno ng mga pagsubok at panganib, sabi ni Aling Dahlia. Bilang paghahanda, ibinahagi ni Aling Dahlia kay Juan ang misteryo ng kanyang pagkakabago. Ang kanyang anyo ay nagbago dahil sa impluwensya ng kadiliman na lalong nagiging malupit sa bayan. Ngayon, siya ay nagiging tagapagtaguyod ng mga nilalang mula sa kabilang dimensyon. Sa pagtahak ni Juan sa kanyang bagong misyon, nakatagpo siya ng isang lumang aklat sa lihim na dambana. Ayon dito, ang bayan ay nahulog sa sumpa dahil sa isang diwa ng matinding paghihiganti. Ang lamat na ito ay nagpapahayag na si Sister Nicola ay hindi lamang ang nagdadala ng galit, kundi may iba pang mga nilalang na nagnanais ng kanyang paghihiganti. Dahil sa misteryo na ito, nagdesisyon si Juan na hanapin ang ibang mga tauhan na maaaring sangkot sa sumpa. Isa-isa, nakatuklas siya ng mga hindi inaasahang pangyayari sa bawat pagsisiyasat. Natuklasan niya na si Mang Taymayo, ang dating tagapagtaguyod ng ritual, ay nawala sa loob ng kanyang kubol. Nakita siya ni Juan na naglalakad na parang bangkay, tila ba nagiging alipin na rin ng kadiliman. Sa kabila ng pagtangkang pigilan si Mang Taymayo, ang kanyang mata ay paminsang nagigising at napapalitan ng kulay pula. Ang bayan ay bumalot ng mas malupit na dilim, at si Juan ay nagmumula sa pinto ng lihim na dambana, kung saan naroroon ang isang madilim na nilalang na tila ba nagpapakita ng pambansang galit.
Si Padre Lorenzo, na ngayon ay may mas malupit na anyo, ay naghahari herion sa kanyang kaharian ng dilim. Sa kanyang pagpapasya na harapin si Padre Lorenzo, sinubukan ni Juan ang mga ritual at kasangkapan na nakuha niya sa kanyang mga paglalakbay. Subalit, habang siya ay naglalakbay patungo sa sentro ng kadiliman, napansin niya ang sarili niyang anino na tila ba nagbabala at nagsasabing, "Ito na ang huli mong pag-akyat, Juan." Ang buong bayan ay sumisigaw ng kalituhan at takot, at si Juan ay naglakbay patungo sa paghaharap sa kadiliman, na tila ba nagdudulot ng mas malaking panganib. Sa paglakbay ni Juan patungo sa sentro ng kadiliman, unti-unti siyang napapalibutan ng tila bagang humihinga at naglalakihang anino. Ang kanyang kaharian ng dilim ay paminsang nababalot ng mas matinding dilim, tila ba isang masalimuot na labirinto ng takot. Habang si Juan ay naglalakbay, naririnig niya ang mga ungol ng mga kaluluwang napagtagumpayan ng kadiliman, isinilayon at nagiging bahagi ng itim na kapangyarihan. Ang mga anyo ng mga dating kasamahan, kabilang na si Sister Nicola at Mang Taymayo, ay naglakbay sa kanyang harapan, mga matang tila walang buhay na bumabantay sa landas. Isang tila walang katapusang kagubatan ang kanyang nilakbay, kung saan nakakakita siya ng mga di mabilang na mga multo na naglalakad na parang mga alipin ng kadiliman. Ang hangin ay puno ng mga hagikak, at sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, nagiging mas malupit ang pagtangkang pigilan siya ng mga nilalang mula sa kabilang dimensyon. Nang makarating si Juan sa sentro ng kanyang kaharian ng dilim, nakita niya si Padre Lorenzo na naghihintay. May mabagsik na halakhak sa kanyang mga labi. Ang mga mata nito ay nagliliyab ng masamang sigla, tila ba handang gapiin ang lahat ng pagbabanta. "Juan, dinala mo ang kaharian ng liwanag sa gitna ng aming dilim. Ngunit ang iyong tagumpay ay kakaiba sa pagpapakasakit ng iyong sariling bayan," pagpuna ni Padre Lorenzo, na tila ba kampanteng naghahari sa kanyang kaharian. Bilang sagot, naglunsad si Juan ng ritual na matagal niyang pinaghandaan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, ang dilim ay tila ba lumalaban, sumasalungso sa ritual na may malupit na galit. Ang paligid ay napuno ng anino ng mga nilalang mula sa kabilang dimensyon, at naglalakad patungo kay Juan ang mga dating kasamahan na ngayoy tila ba mga alipin ng kadiliman. Nanganganib na malunod ang ritual sa kakaibang kasamaan na bumabalot sa kanilang paligid. Sa kabila ng lahat, hindi nagtagumpay si Juan sa kanyang ritual. Sa pagmumukha ni Padre Lorenzo, makikitang tagumpay ito sa kanilang laban. Ngunit bago pa man magtagumpay ang kadiliman, isang kakaibang ilaw ang biglang sumiklab. Mula sa likuran ni Juan, naglaho ang maitim na anino ng kadiliman. Isang matandang lalaki ang dumating, tila ba may mabuting kaharian sa paligid ng kanyang katawan. Huli na at oras na para tapusin ang kaharian ng kadiliman, sabi niya na may tahimik ngunit mabagsik na tono. Ang matandang lalaki ay nagpakilala bilang Mang Martires, isang dating tagapagtanggol ng kaharian ng liwanag. Matagal na siyang naghihintay sa tamang pagkakataon upang tapusin ang kaharian ng kadiliman na nagtagumpay sa kanilang bayan. Sa isang masusing laban, nagkaroon ng makapangyarihan at makatakot na pagsasanib ng ritual si Juan at si Mang Martires. Binago nila ang anyo ng ritual, nilabanan ang dilim ng mas matindi pang lihim na kapangyarihan, at pinatalsik si Padre Lorenzo patungo sa kabilang dimensyon. Nang makamtan ang tagumpay, naglaho ang anino ng kadiliman, at ang buong bayan ay nagkaroon ng katahimikan. Subalit, bago si Mang Martires mawala, iniwan niya si Juan ng isang mapanuring babala. "Ang dilim ay laging nariyan, Juan. Ito'y bahagi ng ating buhay. Huwag mong kakalimutan ang mga aral na itong karanasan ay magbigay. Ang tunay na tagumpay ay hindi sa pagtakas sa dilim,
kundi sa pagharap at pagwawagi laban dito, sabi ni Mang Martires bago siya mawala. Ngayon, ang bayan ay nabawi mula sa kaharian ng kadiliman, ngunit ang mga karanasan ni Juan ay nag-iwan ng isang matinding bakas sa kanyang pagkatao. Ang dilim ay maaaring bumalik, ngunit si Juan ay handang ipagtanggol ang kanyang bayan at harapin ang anumang mga panganib na muling dumating. Matapos ang tagumpay ni Juan sa pagliligtas ng bayan mula sa kaharian ng kadiliman, hindi naglaon at nagumpisa ang masalimuot na mga pangyayari. Ang mga tao sa bayan ay simula nang makaranas ng masamang panaginip, kung saan naglalakad sila sa gitna ng kagubatan na puno ng dilim at pangamba. Bawat gabi, dumadapo ang di kapani-paniwalang takot sa mga puso ng mga taga-bayan. Naririnig nila ang mga boses ng mga yumao, na tila ba nagpapahiwatig ng isang malupit na panganib na nagbabanta sa kanilang katahimikan. Ang mga ulap ay nagiging itim, at tila ba ang buong kalikasan ay humahanda para sa isang masalimuot na pag-atake. Sa kanyang pagmumuni-muni, napagtanto ni Juan na ang tagumpay laban sa kadiliman ay mayroong magandang dahilan. Isang mas malupit na nilalang ang nagbabanta sa kanilang bayan, na mas mataas pa sa kapangyarihan ni Padre Lorenzo. Ang kanyang pagtuklas ay nagdulot ng bagong hamon sa buhay ni Juan. Isang gabi, habang si Juan ay naglalakad sa kalsada patungo sa simbahan, napagtanto niyang naglakad siya sa isang di kilalang lugar. Ang mga bahay at kalsada ay tila nagbago ng anyo, nagiging mas nakakatakot at mas makaluma. Sa kanyang paligid, naririnig niya ang mga kahog ng mga nilalang na tila ba nanggigigil sa gutom. Nang walang malay, napadpad si Juan sa lugar na kanyang tinitingnan sa kanyang mga panaginip. Isang misteryosong kagubatan, na puno ng mga anino ng kadiliman, ang bumungad sa kanyang harapan. Sa gitna ng kagubatan, may isang mataas na tore na tila ba naglalakbay patungo sa langit, at sa itaas nito, nakikita ni Juan ang isang makabuluhang nilalang na naglalakbay sa kalangitan. Ang nilalang na ito ay kilala sa bayan bilang, ang umaga ng dilim. Isang mapanakot na entidad na nagdadala ng malupit na dilim kahit sa siklo ng araw. Ang kanyang presensya ay nagdudulot ng matinding pangamba sa mga tao, sapagkat sinasabing ang kanyang pagdaan ay nagdadala ng malasakit at kapahamakan. Ang mga tao sa bayan ay nag-umpisang mag-aksaya ng takot sa pangunguna ni Juan. Bagamat alam nilang nakakatakot, hindi sila handang sumuko sa umaga ng dilim. Kaya't nagpulong sila at nagplano ng mga ritual at paghahanda para sa pagdating ng malupit na nilalang. Si Juan, na nagsilbing tagapagtanggol ng bayan, ay nagsanib puwersa ulit kay Mang Martires, na siyang nagbukas ng pintuan patungo sa ibang dimensyon. Ang kanilang misyon ngayon ay hindi lang tungkol sa paglaban sa isang nilalang, kundi sa pagtuklas ng mga sikreto na bumabalot sa umaga ng dilim at ang dahilan ng kanyang pagdating. Sa bawat ritual na kanilang isinasagawa, tila ba lumalapit ng mas mabilis ang pagdating ng umaga ng dilim. Ang kalangitan ay sumasalamin ng masamang kulay, at ang hangin ay nagiging mas malamig, nagdadala ng premonition ng malupit na pagdating. Sa kanyang pag-aaral sa mga sinaunang aklat at ritual, natuklasan ni Juan na ang umaga ng dilim ay isang halimaw na may pangalan at sariling layunin. Ito ay isang nilalang na nagbubukas ng portal patungo sa kabilang dimensyon, kung saan ang dilim at kasamaan ay kanyang hinihigop at ibinubuga sa kanilang bayan. Sa kabila ng masusing paghahanda, tila ba nauunahan na sila ng oras. Ang takot at kaba ay unti-unting bumabalot sa bawat puso, habang ang tanging liwanag sa bayan ay naglalaho. Nagsusumikap si Juan na mahanap ang paraan upang mapigilan ang malupit na pagdating ng umaga ng dilim bago ito tuluyang magsilbing kamatayan sa kanilang bayan. Sa huling gabi bago dumating ang umaga ng dilim,
nagkaroon ng malupit na pagpupulong ang mga taga-bayan sa simbahan. Ang mga tao ay nagdala ng kanilang mga alay at ritual, nag-uusap ng masinsinan tungkol sa kanilang kinakaharap na panganib. Si Juan, kasama si Mang Martires at Aling Dalia, ay nag-ambag ng kanilang kaalaman at kapangyarihan sa pagsasanib puwersa ng mga ritual. Subalit, sa kabila ng kanilang pagsisikap, nararamdaman nilang ang laban na ito ay hindi lamang pisikal kundi espiritual din. Sa pagtatapos ng pagpupulong, nag-isip si Juan ng isang plano na hindi inaasahan ng karamihan. Naisip niyang maglakbay patungo sa lugar kung saan unang nagmulat ang kanyang mga mata sa kaharian ng dilim. Doon, sa ilalim ng malaking puno, siya ay nagtangkang kumalap ng sandata na makakatulong sa kanilang laban. Nang dumating ang gabi ng umaga ng dilim, ang buwan ay naglaho sa kalangitan at ang mga bituin ay nagtago sa madilim na ulap. Ang bayan ay nababalot ng katahimikan, at tila ba ang lahat ay naghihintay sa takot na paparating. Sa ilalim ng malaking puno, naruroon si Juan, dala ang isang sinaunang espada na kanyang natagpuan. Nang biglang lumitaw ang umaga ng dilim sa malayo, ang kanyang pagtayak ay tila ba nagbigay ng liwanag na pumawi sa dilim sa kanyang paligid. Nag-alsa ang masalimuot na nilalang, tila ba nagugulumihanan sa liwanag na hatid ng espada ni Juan. Kasunod nito, bumukas ang portal na papunta sa kabilang dimensyon, naglalabas ng masamang hangin at maitim na ulap. Ngunit sa kabila ng pangamba, si Juan ay nanatili sa kanyang lugar, umaatras habang tinututukan ang umaga ng dilim. Isang malakas na pagsigaw ang kanyang iniwang pahiwatig ng pagtanggi sa kanyang anyo at layunin. Hindi ka magtatagumpay sa amin, umaga ng dilim. Ang liwanag ng aming bayan ay hindi maglalaho. Sa kanyang tapang, nagkaroon ng pagkilos ang mga tao sa bayan. Sila'y nag-ambag ng kakaibang lakas ng diwa at nagtakda ng mga ritual na nagpapahina sa kapangyarihan ng umaga ng dilim. Sa bawat alay at dasal, unti-unti itong bumabagsak, hanggang sa tuluyang nang nawala sa kanilang harapan. Ang portal ay nagsara, at ang liwanag ng buwan at bituin ay bumalik sa kalangitan. Ang katahimikan at kapayapaan ay umani sa kanilang bayan, at sa kanyang tagumpay, si Juan ay itinanghal na bayani ng lahat. Ngunit sa kabila ng tagumpay, ang kanyang mata ay sumulyap sa malalim na dilim, at si Juan ay nagdanas ng isang mabigat na pasanin. Ang mga alaala ng laban at ang mga nilalang na bumabalot sa kanyang kaharian ng dilim ay mananatili sa kanyang puso. Bilang isang bayani, si Juan ay naging tanglaw at tagapagtanggol ng kanyang bayan, ngunit ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang dilim ay palaging nag-aalay ng mga sekreto at pagsubok, ngunit si Juan ay nagdedesisyon na patuloy na lumaban at magtagumpay, kahit na ang kanyang paglalakbay ay puno ng pangamba at kaharian ng dilim. Salamat sa inyong panunood. Please subscribe, like and share mga kawak-arado para sa marami pang kwento ng katatakutan, dito sa Kwento ng Kaba.